Ang sarap talagang bumiyahe dito sa Daang Katutubo, Pangasinan. Buksan na natin yung Wi-Fi, data at Bluetooth para sa Android Auto. Ipipin ko muna dito papuntang Daang Kalikasan. Baka sakaling bukas na siya eh. At ito ay tumataginting na 4 hours and 19 minutes. Malapit lang naman. Laging kilometer reset bago bumiyahe. Isang click sa kaliwa at isang hold sa kanan. Para ka magbabayad ng toll dito sa lugar namin. Syempre magsisimula tayo sa Mandaluyong City, kung saan nakikita natin lagi yung picture ni Benhur Abalos. Pagdating dito sa Ortigas, sobrang luwag kasi 5:30 pa lang ng umaga. Ito ang pinakamagandang oras para bumiyahe kung gusto mong hindi matraffic at makipagsingitan sa mga sasakyan. Pagdating naman sa monumento, sobrang swabe pa rin at walang masyadong traffic. Laging step by step sa lugar kung gusto nyong puntahan yung pupuntahan namin. Hindi pare-parehas ng kilometer kasi depende yun kung saan ka nang galing. Basta sa lahat ng ginagawa kong video ay sa Mandaluyong lahat manggagaling. Dito na tayo kakanan papuntang Giginto, Bulacan. Pagdating sa Kalumpit, Bulacan, medyo nagutom na kami dito. Hindi pa kasi kami nag-aalmusal. So nakipagkita muna kami kay Ronald. Isang mainit na kape, hamburger at 1-piece chicken, solved na. Tuloy ang biyahe hanggang makarating ng Arco ng Pampanga. Malamig pa rin ang simoy ng hangin hanggang dito sa Santo Domingo, Rotonda. Dito kami dumaan para hindi masyadong matraffic hanggang Magalang Stretch. At nakarating na nga kami dito sa San Francisco Bridge na pinalapad at pinaganda noong year 2022 ng DPWH. Napapalingon nga ako dito kasi maraming bibe na naliligo. Pagkatapos nitong bridge ay mararating mo na ang bayan ng Tarlac sa layong 133 kilometers. At sumunod dito ay ang bayan ng Santa Ignacia, Tarlac at ang bayan ng San Clemente. Yung green pala na nasa handlebar ko ay speaker sa bike. Kasi dati akong bikers. Wala din kwenta kasi hindi ko marinig yung music. Pagdating naman dito sa mga tarim, meron ng Jollibee at McDo kung nagugutom ka. Matao din sa lugar na to at kakaiba din yung mga itsura ng mga tricycle. Diretso pa rin sa mga tarim, malapit na dito yung papuntang Daang Kalikasan. Sa bandang kaliwa yung lilikuan mo kasi walang masyadong signage dito papuntang Daang Kalikasan. Pag nakita mo na yung flag ng Canada, yun na yung kakaliwaan mo. Saktong 200 kilometers nga pala from Mandaluyong to Daang Kalikasan sa entrance. Sinubukan namin dumiretso kung bukas na nga ba ito. Kaso sarado pa rin kaya nagpunta na lang kami sa Luwag Road. May environmental fee bawat isa, 20 pesos. Ito nga pala ang Daang Katutubo. Marami din dito mga nagbabike kasi nga walang masyadong dumadaang sasakyan. Dito na magsisimula yung mga swabing daan at magagandang tanawin. May mga mangilan-ngilan kaming nakasulubong dito na mga riders. At nakakita nga kami dito na maliit na bundok. At parang nag-MTV na dito yung OBR ko. O diba, parang music video lang. Parang nga daw New Zealand eh. Nakita lang namin tong spot na to kasi may nagde-date sa gilid. Tapos umalis na sila. Tapos kami yung pumalit. Ito nga pala yung spot na to. Kaya kung gusto nyo pumunta, tandaan nyo na lang tong lugar na to. At dumiretso na kami papunta sa Mapita View Deck. At nagtanong-tanong na kami dito sa mga lokal at hindi ko alam papuntang view deck. Minsan maliligaw ka talaga lalo na pag hindi mo kabisado yung mga lugar. Minsan may magtuturo din sa'yo ng maling direksyon. Kaya feeling mo parang pinapaikot-ikot ka lang talaga nila. May mga lugar din kasi hindi inaabot ng signal sa mga bundok. Kaya yung mapa mo stock up na lang din. At sa maraming pagtatanong sa mga lokal ay napuntahan na rin namin ang Mapita View Deck. Maganda yung view dito at sobrang lakas ng hangin. Makikita mo rin dito yung 360 ng kabuuang kabundukan.
Dito nga pabalik na kami ulit sa highway kasi may iba pa kaming pupuntahan. Sa parteng pababang ito, mas maganda yung view na makikita natin. Kitang kita yung buong bayanan ng Pangasinan. Get up into my mind, up, get up into the sky. I believe that you could be my luck tonight. Up, get up into my mind, up, get up into the sky. I can show you how it... Ito ang bayan ng Sual, Pangasinan. Medyo inantok nga pala ako dito kaya nagbaka sakaling pwedeng magpahinga muna kahit sandali. Pero sa kasamaang palad hindi siya bukas kasi wala daw kuryente. Kaya nagtingin-tingin na lang muna kami dito sa bayan ng Sual ng mga dried fish. At ito nga si Esme ay nagdibs na ng mga dried pusit. Mga 10 kilo daw. At dito na kami nagpahinga sa Tubuan Beach. Pauwi na, nakapagpahinga na at nakapag-beach pa, nakapaligo pa. At nandito na ulit kami sa bandang Mega Mall Ortigas. Inabot si Sim Husky ng 527 kilometers at alas 12 na ng gabi. Nagpagas ako ulit sa bandang Bulacan na para sure kaming makauwi. At hanggang dito na lang ang video na to. Maraming salamat sa panonood.